Yes. Good morning mga kasama na andito na naman si Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Kita nyo naman tanggal ho ngayon sa pwesto itong isang kernel na nag-withdraw. Kita nyo, grabe pang gigipit nila, no? Ayaw mo lang sa sistema ng namumuno, gagawan ka na ng kwento. Tatanggalin ka sa pwesto, bakit naman gano'n? Napaka-unfair nyo naman. Hindi kayo pwedeng batikusin? Hindi kayo pwedeng maging bosesan? Ano gusto niyo sa mamamayang Pilipino? Maging tuod na lang? O, dahil sa katapangan ng isang Colonel ano ba apelyido nun? Colonel, kung sino man yun, andito yun eh. Ano ba si Colonel ano yun? Siniba ko sa pwesto. Napaka-unfair naman ngayon ng sistema. Bakit kailangan mo sibakin? Wala namang problema dun, di ba? Kung ayaw sa'yo, ayaw mo. Ayaw ng taong bayan. Bakit kailangan mong pilitin na maging maayos, maging okay kayo? Kung ayaw naman ng tao. Kasi pangit ho nakikita sa inyo. Oh. Ngayon parang repeat the history ang nangyayari ngayon. 'Di ba? Ano pangalan no? Colonel Mongkaw. Tignan natin dito Si Colonel Monggaw. Oh. Ayaw na ni Colonel Dahil hindi maganda yung pamamalakad nyo, ngayon bibigyan nyo ng sanksyon. Ganyan kayo Pinapairal nyo yung batas nyo. Sarili nyo yung batas. Wow! Kawawa ang mga Pilipino sa inyo. Di ba? Simulan natin dito, mamahaling sasakyan na pag-aari ko at kanyang kumpanya, illegal na kinumpiska. Kita nyo na. Salbahe talaga, no? Wala namang problema kung kumpiskahin kung galing naman sa nakaw. Pero, yung mali-malitang issue, sana harapin nyo rin yung reklamo sa inyo. Diba? Taong bayan na ho ang nagtatanong. Diba? Bakit ayaw nyo pa imbestigahan yung pinsan? Saklap, di ba? Representative Sedena, more than ready na mag-endorso ng bagong impeachment. Ito na naman tayo, ganun Ang tibay mo talaga, no? Wala na nga kayo na itutulong. Kita nyo may problema pa kayo doon sa issue ng yung mga sa bundok. Kayo yun di ba? Sabi ni Aling Ledesma, kayo yun. Bakit? Ito na naman sa impeachment. Para saan? Para si BP Sara naman, ang kulitin nyo. Kulitin nyo ng kulitin para ma-impeach? Ganun ba? Wow. Talaga ba? Ito si Soto. Nagbakbakan sila sinagot si Ate Aming. Mamaya yan. Simulan natin dito. Sa opisyal ng Philippine Army dahil sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Ed Lingao. Bok, sino tong opisyal na ito at anong konteksto ng pagkakatanggal sa kanya? Well, Jiggy, ang tinanggal sa pwesto ay si Colonel Odi Monggaw. Siya po ay commander ng Training Support Group at commander din ng Training Development Center. Ang nagtanggal sa kanya ay si Major General Mike Lohico, ang pinaka-commander mismo ng AFP Training Center. Ang dahilan, dahil daw sa ilang mga social or at least one social media post ni Monggaw kung saan sinabi niya that he's withdrawing his personal support for President Marcos, and also that the President has lost the moral ascendancy as the Commander-in-Chief. Now, I have to stress lamang na we have not seen the actual post yet. I've checked the social media postings of Colonel Monggaw. He has at least 2 social media accounts, pero hindi natin mahanap. So we don't know kung binabana o tinanggal na yung mga posts na yun. Pero apparently, sufficient na yun para sa training command at ng AFP na tanggalin sa pwesto si Monggaw, at least for the moment, habang siya inimbestigahan for possible charges. Kasi medyo sensitibo kahit paano itong posisyon ni Monggaw dahil itong training command kung saan siya yung commander ng training support group at ng training development center ay yung mismo naguhulma ng pag-iisip ng mga sundalo at ng mga opisyal ng militar. So that may have some bearing on on why the army is acting so fast on this matter. Jiggy. At Bok, anong magiging posibleng parusa kay Colonel Monggaw?
Well, Jiggy, sa ordinaryong tao siguro walang parusa yan, pero iba kasi ang mga patakaran pagdating sa mga sundalo at opisyal ng militar. They're governed by the Articles of War, in particular yung Commonwealth. Alam nyo, kahit tawag dito, kahit hindi ka personnel, men in uniform, o hindi ka sundalo o pulis, kung ano man, kahit civilian ka, madidismaya ka naman talaga sa namumuno. Diba? Kahit ordinaryong tao ka, alam ng taong bayan kung ano yung mga pinagagawa. Kaya siguro ito si Colonel Mongaw, nadismaya na, nayamot na, kaya nag-withdraw ng kanyang suporta. Sino mo masusuporta? Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na nga ang ninakaw, susuportahan mo pa ba yun? Siyempre, aalma ka kahit papano. Diba? Sa pamamagitan ng kanyang social media post, doon niya lang may ilalabas eh. Ano bang pakialam nyo? Diba? Kaya nga meron tayo sarili-sariling pag-iisip, sarili-sariling opinion, sarili-sariling desisyon. Diba? Wala naman siya nasagasaan. Sino ba nasagasaan niya? Oh. Diba? Kahit ikaw ordinaryong tao, pwede ka mag-express ng sarili. Kaya nga may freedom of expression. Dahil kung walang freedom of expression, diyan nagkakaroon ng problema sa pag-iisip. Pag hindi mo mailabas ang sama ng loob mo, kim-kim mo lang ng kiningkim, agoy. Tatamaan ang utak mo. Isip ka ng isip, kailangan ko ilabas to. Hindi mo mailabas, natatakot ka. Kaya nagkaroon ng freedom of speech, freedom of expression, sabihin mo lahat. Kaya nga yung iba sumisigaw sa sa gilid ng dagat. 'Di ba? Totoo 'yan. Kaya wag niyo akong pinagluloko ang taong bayan na sisibakin niyo si Colonel Mongaw. Mamahaling sasakyan. Ano ba ang issue sa mamahaling sasakyan? Kung mapatunayan nyo na yan ay galing sa pandorobo, tamang kumpiskahin. Pero, be fair naman. 'Di ba? Maraming nababanggit, marami ang naiskandalo, yung Pangulo, Pangulo, 'di ba nabanggit din ni Saldico? Anong problema? Bakit hindi? At bakit doon sa statement ni Manang Aming, bakit pag sa Red Ribbon, pag meron silang hearing, bakit hindi pinagsasalita sila ng mahaba? Sila Ate Aming. At ayaw pag-usapan yung usapin doon sa mga pinuno. Yung mga magnanakaw ng mali-maleta. Yun lang naman. Be fair. Kaya nga, sabi nga ng nakakarami, maging transparent kayo. Illegal stop and search sila ng kotse ng kliyente. Illegal Illegal stop Walang and search warrant. sila. Tapos kinuha nila yung susi ng, I think, 34 cars na forsado. Sa pilitan umanong kinuha ng mga otoridad ang mga sasakyan na iniuugnay kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at sa kumpanyang Sunwest Construction and Development Corporation. Ito ang inihayag ni Attorney Rui Alberto Rondain, legal counsel ng dating mambabatas. Dagdag pa ng abogado, walang search warrant ang mga pulis na nagsagawa ng operasyon. Humihingi ako kahapon ng search warrant or any other legal process na nag-justify yung search nila at yung pag-confiscate nila. Wala silang pinakita sa akin kahapon. Wala daw silang hawak. So kung mayroong search warrant yan, after the fact yan. So that cannot cure an illegal search and seizure. Grabe, no? Ngunit nanindigan ang Bureau of Customs na mayroon silang search warrant kay Sinildi at tinanggap ng mga abogado sa lugar kung saan natagpuan ang mga sasakyan. Naku. Before we entered, we provided copies of the search warrant doon sa at mga abogado nandun. They also acknowledge the search warrant. That's why there was a discussion muna before we proceeded to the parking area. So talagang covered, as far as the POC operation is concerned, up to the 9 vehicles, covered ito ng valid search warrant. Ayon kay Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff of the Commissioner ng BOC, walang import entry ang 8 sasakyang kanilang kinumpiska at sinelyuhan. Yun. Pwede yun. Kumpiskahin. Pero, ang problema, alam niyo ang problema? Bakit kasi, si Saldico lang. Bakit yung binanggit niya mga pangalan? Wala naman sa eksena. Diba? Ito, wala mga import. Ibig sabihin, walang tamang tax na binayad dito. So, kumpiskahin. 'Di ba? Yun lang yun eh. Doon lang tayo nagiging kawawa naman yung mga parang hindi nagiging fair at yung desisyon nila, kagaya nga ni Colonel Mongaw, sisibakin dahil lang pakita siya ng kanyang nag-express siya ng kanyang nararamdaman
sa gobyerno, eh ikaw ba naman? Oo, kung may utak ka. Oo, papatulan mo pa yung mga ganyang bagay. Imbis na ayusin mo lang yung trabaho mo bilang Pangulo ng Pilipinas. Papatulan mo pa yung mga ganito. Oh. Ibig sabihin, takot talaga kayo. Eh, lalo na, malapit na mag-2028. So, pumapasok na ho ang February. Konting kembot na lang, 2027 na. Konting tiis na lang. Yun na lang ang hinihintay. Pag upo ni Bibi Sara, dyan na kayo mag-iiyakan. Kayo naman, back to you naman kayo. Diba? Mababak to kayo. Kabila nito, plano pa ring magsampa ng reklamo ng kampo ni Zaldico laban sa mga otoridad na kasama sa pagkumpiska ng mga sasakyan. Yun lang, mali ata ang ginawa. 'Di ba? May problema. Wala atang warrant. O, sinabi naman ng isa, may warrant. Ano ba talaga ang tunay? Ipakita nyo yung warrant sa media para magkaliwanagan kayo. O, eto naman, umeksena naman to singiwi. Oo. Ano ba problema mo kay Bibi Sara? Bakit ayaw mo tantanan si Bibi Sara? Kada labas mo, Bibi Sara, bakit ayaw mo makialam dun sa issue? At sumama ka kay Dilima para maghain ng motion na yung budget ay pansamantalang hindi ma-approve. Na-approve na di ba? O ipatigil muna, pansamantala. Ito, nakapokus kay Bibi Sara. From civil society organizations decide to file another impeachment complaint, we are more than ready. Yan na, di ba? More than ready na naman sila. Saan? Sa impeachment ni Bibi Sara. Iba't ibang grupo, iba't ibang muka. May tabingi ang muka, may maganda ang muka, merong hindi kaganda-ganda ang muka. So sila yung mga tao na talagang gustong-gusto na hindi makasali si Bibi Sara o ma-impeach at matanggal sa pwesto. Tigilan nyo na kami. Magbilangan tayo kung sino papabor sa iyo. Baka wala nang papabor sa inyo. Kita nyo nga yung mga ibang kongresista na nawala sa pwesto. Ang tatahimik nila. Paano? Wala nang karir Susunod kayo naman. Hindi na kayo boboto ng taong bayan. Pipili ng taong bayan na maayos. Di nawawala ang motibasyon sa accountability o pagpapanagot sa mga umaabuso sa kapangyarihan. Yan ang paninindigan ni House Deputy Minority Leader at Si Bibi Sara umabuso sa kapangyarihan. Diyos mio, Marimar naman. Basta may masabi ka lang, akala mo tunay na hindi ka paniniwalaan ng taong bayan. Mag-post ka sa social media account mo. Maniniwala kami sa iyo. Tatawanan ka ng taong bayan. Pansin nyo, pag sila mga nagpo-post sa kanilang sariling account, pinagtatawanan ng taong bayan, minsan minumura pa sila. Paano? Wala nang naniniwala sa kanila Halos lahat ng labas nila, panagutin. Bakit hindi nyo panagutin ngayon yung mga nasama doon sa mountain? Yung isang babae doon nakuha doon sa may balon. At yung ibang babae doon natagay. Ano nangyari doon? Di ba mga kasamahan niyo yun? Kayo yung nandun, di ba? Bayan Party List Representative Percy Sandania nang tanungin kung may momentum pa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gate pa ng kongresista, more than ready siyang mag-endorso ng reklamong impeachment laban sa Vice Presidente sakaling magdesisyon na ang civil society organizations na maghain ng panibagong reklamo. Wag na kayo, nagigil na kayo. Wala na kayong magandang ginawa. Nagsimula kayo. Noon pa, hanggang ngayon, Bibi Sara, wala talagang linaw. Sabi ko nga sila ang nagpapagulo sa bansa. Bakit? Sila nagpapagulo. Imbis na magtrabaho na lang sila, ayaw nilang gawin na maayos ang trabaho nila. Eto, impeachment. Tigil. Eto na naman, may banat na naman siya. No, I don't think so. It's not possible. Hindi naniniwala si Senate President Vicente Tito Soto III na magamit ang mga ayuda ng gobyerno para umusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang na rito ang Medical Assistance for Indigents and Financially Incapacitated Patients o MAIF at Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ito ang reaksyon ng mambabatas sa pahayag ni Senator Amy Marcos na posibleng iniipon ang budget ng ayuda programs para pondohan at gumulong ang impeachment. Dagdag pa ng Senate Leader, wala ring napag-usapang impeachment habang binabalangkas nila ang national budget ng taong ito. Totoo. Wala. Hindi nababanggit si BP Sara except
Huwag nyo kami paandaran. Ito na naman kayo. Diba? Baka mamaya, yung salita mo, ikainin mo na naman. Diba? Isipin nyo wala. Pero nakatuon sila sa, ganung bagay. Kasama niya yung mga, yung kanyang tabingi. Eto nga, ang bilis nga nung budget, andun siya eh. Diba? Yung ang bilis. Basta budget, ang bilis nila. Diba? During her budget time. Ewan ko masyadong nagiging siguro yung iba, nagiging paranoid. Ayon pa kay SP Soto, hindi rin maaaring makialam ang mga mambabata sa budget sa ilalim ng 2026 national budget dahil mayroon ng safeguard na inilagay dito tulad ng anti-EPAL provision. Hindi rin nila pinapayagan na magkaroon pa ng butas para pasukan ng pork barrel ang pondo. Merong ang particular provision na nilagay si Senator Lacson at diniinan pa ni President Marcos na hindi pwedeng makialam ang mga politiko. Talaga? Mas okay pa nga si Senator Chis Escudero kung akong tatanungin. Kasi si Senator Chis Escudero, napakaganda magpaliwanag. Napakagaling ng explanation. Ito pag tinanong mo, Diyos ko po, meron patungkol eh. Diba? Isipin nyo pag ganito mga leader, at saka ito, talagang trabaho niya yung pagka-SP. Diba? Ilang araw lang, natanggal si SP Chis. Ilang araw lang, tanggal si Senador Marcoleta. Diba? Ang pumalit, ito. Tapos sila rin, yung nakikipagtalo noong una, na ituloy. Tapos ngayon, sasabihin mo, walang pinag-uusapang impeachment. Diba? Kayo yun eh. Nagmamadali pa kayo na ituloy. Buti na lang si Senator Chis Escudero, pina-archive. Senator Alan Peter, pina-archive. Kayo, bira kayo ng bira. Ituloy yan. Dapat daw pag-usapan. Dapat daw i-hearing. Patunayan kung may ebidensya. Di ba yun na sinabi mo? Kain suka na naman tayo eh. Baka mamaya, ito sinabi mo sa susunod. Mababack to yun na naman kayo. So paano naging pork yun? Ang pork is yung lump sum na i-designate ng isang legislator sa kahit saan at nakikialam siya or hindi man nakikialam, mas malala, pumuporsyento siya o kumikita siya doon. Nako, ang hirap sa'yo eh. Huling-huli na, tinatanggi niyo pa. Tigilan na nga natin siya. Basta alam natin kung ano yung karakas niya. Dito tayo kay Congressman Libiste. Ano yung pag-uusap dito? Ano ba ang nalalaman sa Cabral Files? Marami hong alam yan. Yan. Ulit, ha? Lumalabas po, mga 20 million pesos ang nakukuha ng isang Grabe, congressman kasama po ang 20 kanyang million? sweldo San taon-taon. Kung magkano yung nagagastos nila buwan-buwan Opo, out of the taxpayers' money. na hindi pinapaliwanagan tulad ng budget ng ibang mga ahensya at malaking porsyento nga din ay walang resibo. Nanay mo, paano kung meron ka rin nakita sa nanay mo na meron siyang insertions, meron siyang MOOE na hindi maipaliwanag, or meron siyang DPWH projects na siya ang proponent. Sabi nila, DDS ka raw. I can surmise, ito yung mga malalaki ang nakuha. Hindi lang po yung mga lagpas 10 billion, pati yung mga 1 billion ayaw din nilang lumabas yung listahan. Ganon. Opo. Kaya po, napakahirap po ito para sa akin at sa aking pamilya kasi halos lahat po ng mga kaibigan po ng aking ina, ayaw nilang ilabas ko ang listahan ito. Are you okay to go on? Well, marami lang po nagpe-pressure through my mom kasi hindi naman nila ako direktang tinatawagan para hindi ko papangalanan sila na huwag ilabas at kung ano-ano na lang ang sinasabing mangyayari sa akin kung ilalabas ang listahan ito. Nakakuha ng kontrata yan sa gobyerno for Solar Philippines dahil ginamit ng nanay niya mga connections niya. And then your dad was also into politics. Ano masasabi mo doon? Ambisyoso ka raw. Baka ginagawa mo ito for, higher positions that you're eyeing. So, ibig sabihin, marami ka pang baraha, marami ka pang alas. You have more aces up your sleeve. Huwag na natin sabihin sa kanila, ma'am, kasuhan nila ako, tapos ilalabas ko lahat. Yun! Yung katapang, di ba?
Yan ang tunay na leader. Congressman Leanne Leviste, maraming salamat sa interview na ito. Maraming salamat. Happy New Year din po. Happy New Year. Heto na tayo. Ano ba yung mga nadiscover mo? Na-discover ko po na yung mahigit 700 billion pesos na National Expenditure Program ng DPWH ay may mga proponents pala sa halos lahat ng mga proyekto. At naka-record po itong lahat sa DPWH. When you say proponent, may mga legislators who were pushing for these projects, tama? Hindi lang po congressman, senator, nabanggit din po ni Senator Lacson, meron at least 5 cabinet secretaries Okay. na may allocables, Mhm. undersecretaries, pati po nabanggit ko mga pribadong individual na Mhm. mga kontraktor. At mabuti na nakasulat itong lahat sa files ni Yumaong Yusek Cabral sa DPWH na kahit naman po iba may kopya din po nito, kaya sana magamit po ito sa mga investigasyon. Okay, so 700 billion pesos lahat itong mga proyektong ito. Opo, 401 billion po ay allocable ng mga district congressman. Mhm. Tapos yung natitirang 320 billion, kasama po doon senator, party list, cabinet secretaries and undersecretaries, at may mga code names din tungkol, tulad ng leadership at iba pang maaaring mas mauunawaan kung bubuksan sana yung mga files na ito Mhm. at maging subject ng investigasyon. Mhm. Kasi pwedeng sabihin, no, ano ngayon kung may mga ganyang pondo at may ganyang mga proyekto. Di ba natural lang naman para sa mga nasa gobyerno na merong ganyang mga proyekto at mga pondong nakalaan. Sa nadiskubre mo, meron bang anomalya dito? Unang-una po, the fact na ayaw ilabas is what raises public suspicion. Kaya Mhm. tama po kayo, dapat ilabas na lang para hindi na magsuspetsya ang publiko na may itinatago. Mhm. At pangalawa, dinedeny din kahit sa budget hearings ng DPWH na may mga nagsasubmit ng mga listahan at ang opisyal na pahayag ng DPWH ay itong lahat ay nagmumula daw sa mga district engineering offices at kanilang mga engineers. At Mhm. pangatlo po, may mga connection ang named proponents sa mga contractors na eventually gumagawa ng mga proyekto na parang starting point to investigate further bid rigging on the individual projects. May mga mismo ang contractor ay listed as the proponent na sila din ang na-awardahan ng proyektong ito. Mhm. May iba naman na may kaugnayan sa contractor. Kaya pag lumabas ang listahang ito po ay starting point lamang sa mas marami pang mga investigasyon sa mga bid rigging at iba pang mga transaction between the proponents and the contractors. Ang lumalabas po, yung contractor na ina-award ng project, siya din pala yung nag-submit pala ng listahan ng mga proyekto sa DPWH Oh. ayon sa file na ito. Grabe, At no? may example akong nabanggit nung November pa, nung buhay pa si Yumaong Yusek Cabral, ng over 20 billion pesos of projects na may tag pangalang Senti 20 na hindi naman nakalagay pangalan ng isang individual, pero nagkataon, halos lahat ng mga proyektong ito ay na-award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola na may distrito project din sa akin na ang Sa Batangas. sinasabi ko po, Mhm. opo, ay pinakamalaking proponent ng mga proyekto sa DPWH ngayon. So ibang klase. Dati, pag may lugar na nangangailangan ng tulay o kalsada o some infrastructure project, galing sa tao. And then isasabihin nila sa LGU, sa executive branch, and then saka palang hihingin yung pera from Congress. You're saying ngayon, ang sistema, contractor na mismo, yung kumpanya na mismo na pribado ang nagsasubmit ng proyekto na gagawin para sa bayan. Parang ganun. Ito po ay ibinunyag naman na din sa mga Senate Blue Ribbon Committee hearings na Mhm. pag lumabas pa lang sa NEP, may advance na. Tapos Okay. pag approved ng General Appropriations Act, doon po ikukumpleto yung bayad. Pero ang dinadagdag ko lang po ay may pruweba sa DPWH at kung bubuksan lang po ito, mas marami na pong mga malalaking isda, as Nako, they yun call na. it, Oo. ang mahuhuli. Nung na-discover mo ito, anong sabi mo sa sarili mo? Kasi your mom's been in government for quite some time. Your dad's been in government for quite some time. And political clan din sila, di ba? Pero you coming from the private sector, bata ka pa, nung na-discover mo itong mga ganitong mga anomalya, anong naging reaction mo sa sarili mo? Hindi ko na-imagine na ganitong kalaki ang budget sa DPWH. Kasi nung bagong halal pa lang po ako, nag-request na ako ng ganitong data in May. And then I first visited Yusek Cabral's office with a meeting for exactly this purpose on June 11. Mhm. And then she showed me some files and I wrote a letter August 11 to ask for a copy of those files. And
I am thankful that when SecVince started in DPWH on September 1, I came back and was given a copy of the files. But the point is that even a newly elected congressman is not all given access to these files unless I met them, I reached out to them, I wrote to them, and sa tingin ko dapat publicly available talaga ang datos. Magkano ang nakukuha ng bawat distrito? Ang naalala ko from my Booking, no? Yung mga congressman, no? Grabe pala. At ngayon ho, may bumaligtad na. Sino? Naku, mukhang, bakit kaya bumaligtad? Alcantara bumaligtad daw? O, ano yung sapin dito? Grabe, oh. Baligtara na, ha? Matapos umamin sa kanyang papel sa multi-billion peso flood control corruption scandal, tila nagbago ang ihip ng hangin para sa isa sa tinaguriang BGC Boys. Sa kanyang inihaing counter affidavit, sinabi ni Henry Alcantara na wala siyang kinalaman sa anumang kickback scheme o ghost projects. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimbal. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Grabe, ang Ito hirap, pong no? aking Pag meron salaysay. nagmamando sa'yo, no? Ay, marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Na ano? Nihiling ko lang po sa ating buting chairman. September 23, 2025, Sa ating nang emosyonal na magsalita si Secretary former Justice DPWH po, Bulacan District maproteksyonan Engineer po yung Henry pamilya ko. Alcantara sa Senate Blue Ribbon Medyo- Committee hearing. Dito niya inilahad sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay ang umano'y kalakaran pagdating sa pagtanggap ng kickback sa mga proyekto ng ahensya. Sa ilang pagkakataon pa raw, siya mismo ang nagde-deliver ng pera sa mga umano'y tumatanggap ng porsyento sa budget ng mga proyekto. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Oh, here. Sa tauhan, ibig sabihin, bakit hindi mo binabot kay Mr. Joel Villanueva? Diba? Bakit? Nagtatanong lang ang taong bayan. Kasi hindi mahirap patunayan yung mga inaakusa kay Senador Villanueva na hindi naman siya ang tumanggap na pera. Oo. Ang tanongin mo dito, saan yung mali-malatang pera? Di ba umamin na si Saldico? Patunayan mo kung kanino din napunta. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigay mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya. Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Pero sa pinakahuling counter affidavit na isinumite ni Alcantara sa preliminary investigation ng DOJ nitong January 5, tila kumabig si Alcantara sa ilang statements na una niyang inilabas noong nakaraang taon. Matatandaang naghain ng reklamo ang NBI laban kina Alcantara at iba pang DPWH at high government officials kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa ilang parte ng Bulacan. Ayon kay Alcantara, dapat umanong madismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya para magkaroon ng reasonable certainty of conviction. Eto na. Ang sister ito, mga kasama. Kawawa dito, ang napag-initan lang. Kasi dito, sa sistemang ito, pagkakampi ka, kakampi ka. Kahit anong gawin nila, kakampi ka. Malabo ka sa kulungan. Diba? Magagawa ng paraan yan for sure. Kasi kakampi. Diba? Baka siguro, sabi ni Aling Ledesma, siya ay naging paraan para maituro yung mga kalaban sa politika. Pwede. Kaya, ang hirap pag sa politika, no? Masyadong magulo. Masyadong masalimuot. Kaya kung may negosyo, trabaho kayo, wag na kayong papasok sa politika dahil diyan pumapasok yung evil. Bakit? Kita nyo, magkakalaban sa politika, merong natutsugi dahil sa kagustuhan na talunin yung kalaban. Tingnan mo yung ginagawa nila kay BP Sara. Ganon din, di ba? Ginagawa nila ng paraan para hindi makatakbo, ma-disqualified, kung ano man yung gustuhan nila,
Kasi para dumire-diretso ang kanilang pagnana. Oh, di ba? Kaya kung umabot sa video natin hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!